hindi pag-aasawa ng mga pare, at hindi pagkain ng karne tuwing mahal na araw? Ito nga ba ay aral ng mga demonyo? Ito po ang paratang na ating sasagutin ngayon, buhat sa mga siktang anti-katoliko. At ang kanila pong batayan ay ang nakasulat sa 1 Timoteo 4 verse 1 hanggang 5. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga turo ng mga demonyo. Ang mga turong ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama, sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat. Sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Ang napakinggan po natin ay sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, kung saan ay ganito po ang mababasa. Sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang kanilang pananampalataya upang sumunod sa mga espiritong mapanlinlang at sa mga katuruan ng mga demonyo. Unang bagay na dapat po nating bigyang pansin ay ang mga katagang mga huling araw. Paano po ba natin unawain ang katagang mga huling araw? Para masagot po natin ang tama, ay magbasa po tayo ng propesiya sa Biblia, gaya ng mababasa sa mga Gawa 2 verse 17. Ang nakikita ninyo'y katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. Ang propesiya pong nabanggit ay natupad sa panahon ng mga apostol, nang manaog ang Espiritu Santo sa mga alagad sa anyo ng dilang apoy. Kaya ang panahon ni Kristo at ng kanyang mga apostol ay maituturing po natin na mga huling araw, sapagkat ang propesiya ay naganap po sa lumang tipan. Magbigay pa po tayo ng isa pang halimbawa. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kaniyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanglibutan at siya ang piniling magmay-ari ng lahat ng bagay. Ayan po, maliwanag uli na ang unang pagparito ng Panginoong Hesus, kung saan ay nangusap sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, ay mga huling araw na. Pero dapat po nating tandaan na kapag ang propesiya ay mula sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang mga lingkod na apostol, ang katagang mga huling araw ay literal po na mga huling araw, na anumang oras ay maaaring maganap sa hinaharap. Kaya ang 1 Timoteo 4 verse 1 to 5, kung saan ay hinulaang iiwan ng ilan ang pananampalataya
at upang sumunod sa mga espiritong mapanlinlang at sa mga turo ng demonyo ay natupad po sa panahon ng mga Kristiyano o after na umakyat ni Kristo sa langit. Kaya kung pag-aaralan po natin ang Christian history, ang mga huling araw ay nag-umpisa po noong 16th century. Dahil sa panahon pong ito, ang iilan ay tumalikod sa kanilang pananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Tandaan po natin na for the first 1,000 years of Christianity, wala pong ibang Kristiyano kundi mga Katoliko. Nagkaroon lang po ng pagkakahati-hati nang tumalikod si Martin Luther at nagtatag ng kanyang sariling sikta. At mula po sa tatag niya, ito'y nagpatuloy sa pagkakahati-hati hanggang sa umabot sa halos 50,000 Christian denomination all over the world, na ang tanging puhunan po ay ang Bibliyang compile ng simbahang Katoliko. Kaya maliwanag po na ang tumalikod ay ang siyang nagtataglay ng aral ng demonyo. Sabi po sa talata ay ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. At ito na po, sabi ng mga siktang anti-katoliko, ang katuparan daw po nito ay mga pari dahil sa kanilang celibacy o sa hindi pag-aasawa at ang hindi pagkain ng karne tuwing mahal na araw. Pero alam niyo po ba na ang celibacy o hindi pag-aasawa ng mga pare ay biblikal? Una, hindi naman po pinagbabawalan ang mga pare na mag-asawa. Katunayan, sa Eastern Rite Catholic na in full communion sa Papa at kinikilala ang Papa bilang pinuno, ay nagsisipag-asawa ang mga pare. Kaya mali po ang paratang nila. At ang celibacy ay hindi po doktrina, kundi disiplina lamang. Dahil alam ng bawat kaparian na may vow of celibacy bago pa man sila pumasok, pero mas pinili pa rin nila ang maging isang pare. Pinagbabawalan ba sila o sila mismo ang pumili? Sabi ni Kristo, ang sinumang nais sumunod sa akin ay pasanin ang kanyang cross, kalimutan ang kanyang sarili at sumunod sa akin. Ang hindi pag-aasawa ay isa lamang po sa mga cross na dapat pasanin nila kung nais nilang sumunod sa Panginoong Hesukristo. Tanong, bakit nga ba hindi nag-aasawa ang mga pare? Sagot, dahil si Kristo na pinakapunong pare ay hindi rin po nag-asawa. Kaya siya ay tinularan nila na mga tunay niyang mga tagasunod. Ang sabi ni San Pablo sa 1 Corinto 11 verse 1 ay ganito, Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. At si Pablo gaya ni Kristo ay hindi rin po nag-asawa, sapagkat si Apostol Pablo ay isa ring pare. Pakinggan po natin siya sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil.
At ito naman po ang sinasabi ni Kristo tungkol sa mga lingkod niya na hindi nag-aasawa. Hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba'y nagkaganoon dahil sa kagagawan ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makakatanggap ng mga salitang ito ay siyang gumawa nito. Napakinggan niyo po ba? Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Di ba ganyan ang mga pari? At idinugtong pa ng Panginoon. Ang makakatanggap ng mga salitang ito ay siyang gumawa nito. Ang nakauunawa sa katuroang ito ang siyang gumawa nito. Ang mga pari po ang nakaunawa sa katuroang ito. Kaya sila ang gumawa nito. Ang mga sikta ay hindi nakaunawa, kaya hindi nila ginagawa ang gayong katuruan ng Panginoon. Maging ang mga tagalangit ay hindi rin daw nag-aasawa ayon sa Panginoong Hesukristo. Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ngunit sa kabilang buhay, ang mga magiging karapat-dapat sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay, sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos, yamang sila'y kabilang sa mga muling binuhay. At ang nakita ni Apostol Juan sa langit na nakadamit puti, na hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae na buong katapatang sumunod sa kordero. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at sa harap ng mga pinuno. Walang makaunawa sa awit na yon, kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga lalaking nanatiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero, saan man siya magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Ano po sa palagay ninyo? Sila kaya'y mga pastor o ministro? Alam naman po natin na ang mga pastor at mga ministro ay may kanya-kanyang mga asawa. Kaya maliwanag po na sila ay mga pari ng ating simbahang Katoliko. Tungkol naman po sa hindi pagkain ng karne tuwing mahal na araw, ito po ay hindi pagbabawal. Ang tamang termino po dito ay pinaiiwas muna, pansamantala. Sa English, ito po ay to abstain. Ang layunin ay upang mag-ukol ng pag-aayuno o penitensya bilang pakikisa at pakikibahagi sa pagdadalamhati at paghihirap ng Panginoon. Hindi rin po yan doktrina kundi disiplina. At meron pong mga exempted dyan. Kung ito po'y pagbabawal, automatic po na ito'y walang exempted. At yan ay hindi naman po ipinatutupad sa buong panahon ng Kwaresma, kundi sa araw lang po ng Ash Wednesday at sa mga araw ng Biyernes tuwing mahal na araw. At hindi po sa buong taon o sa buong buhay ng mga Katoliko. Kaya hindi po maituturing na iyan ay katuparan ng 1 Timoteo 4 verse 3 sapagkat hindi nga po yan doktrina at lalong
hindi utos sa lahat ng panahon. Subalit may mga sikta po na bawal ang pagkain ng karne ng baboy. Sa buong panahon, gayong ito'y nilinis na ng Diyos. Ang iba naman ay bawal kumain ng mga pagkaing may dugo na ayon kay Kristo ay hindi makapagpaparumi sa mga tao. Sinasabi naman ni Apostol Pablo na ang lahat ng pagkain ay mabuti at dapat tanggaping may pasasalamat sapagkat ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng mga panalangin. Gayon din naman ay sinabi pa rin niya, Sapagkat ang pagkain o inumin ay walang kinalaman sa paghahari sa atin ng Diyos. Ang mahalaga rito ay ang pagiging matuwid, magandang pagsasamahan, at kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. kaya ang pagbabawal sa pagkain sa lumang tipan ay wala ng kabuluhan sa bagong tipan. Dahil dito ay masasabi po natin na ang mga taong nagmamarunong at nagpapalaganap ng ganitong mga paratang sa ating mga kaparian at sa simbahan ay mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Salamat po sa inyong panonood at ini-invite ko po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel. At huwag pong kalilimutang i-click ang notification bell upang updated po tayo sa bawat post na ipopost po natin dito. Naway pagpalain po tayong palagi ng ating dakilang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo.